How to avoid OFW scams. Mga kabayan, alam kong dream mo ang makapag-abroad para sa pamilya. Pero ingat sa mga scammer na nagkalat. Dami kong kakilalang naloko sa fake agencies at online modus. Share ko yung mga tips para hindi ka maging biktima. Unang-una, fake jobs and illegal recruiters. Red flags to watch out for. Pag sinabing no placement fee pero may hiding charges, scam yan. Legit agencies may permit from POAE. Check po natin sa website nila. Nagpapa-interview sa FB lang or Viber, duda ka na. Dapat may office at proper contract. Pangalawa naman po, online scam. Ito yung fake visa loans. Mga bagong modus ngayon. May nag-offer ng easy working visa sa Telegram, scam yan. Government websites lang dapat. Example yung Polo or embassy sites. At next, yung uutang ka para sa processing fee, huwag, baka ma-hold pa passport mo. Pangatlo naman po, overseas scam sa country natin mismo. Pagdating natin sa abroad, may kumukontak sa'yo na immigration officer at kailangan ng penalty cash. Tawagan mo muna ang agency mo, baka bogus yan. And also, budol-budol gang abroad, may mga nag-aalok ng side hustle na illegal. Stick lang po tayo sa kontrata natin. Pang-apat naman po, how to verify legit agencies. Steps before applying. Unang-una, check the POAE website. May mga listahan ng licensed agencies. Pangalawa naman po, stalk mo yung mga Facebook groups. Basahin mo reviews ng mga nakapag-abroad na. Pangatlo, humingi ng OR or official receipt. Sa lahat ng bayad, no receipt, no deal. At panglima po, emotional scam. Ito yung fake love or fake relatives. Pinakamasakit sa puso. May nagchat sa yung kababayan na nanghihiram ng pera, verify mo muna by video call, baka poser lang. Or, kilala mo ba talaga yung tita mo sa abroad? Tawagan mo muna yung pamilya mo sa Pilipinas bago magpadala. Kabayan, hindi ka desperate. Deserving ka ng safe at legal na pag-abroad. Kung too good to be true, scam yan. Share mo ito sa mga kapwa OFW para walang maloko. So, ayan, that's it for today po. Maraming salamat po. Bye-bye po.